Sa gilid ng daan ng Navota Sport, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina at iba pang kaanak. Pinapanood nila ang apat na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ng isang kwadradong steel encasement. Makapal ito at pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng semento. Pero 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose. At hindi matahimik ang pamilya kasi di nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, dinala sila ng kanilang 2 taong paghahanap doon sa gilid ng daan sa port ng Navota City kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Napakakapal, napakatigas ng bakal at semento kaya matagal bago nakita ang laman nito. Nang matibag na ang semento, isa pang steel drum ang tumambad sa loob. Ang drum, puno rin ng semento. At nang matibag ang drum, bakal at semento nito, ang nasa loob, isang naagnas na katawan, nakabaluktot, nakaposas, nakatali ang paa at nakahalo sa semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Ang masalimuot na galaw ng kaso at ang nakadudurog sa puso na paghaharap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameda para kay Ruby Rose. Halos 2 dekada na ang nakalilipas. Isinilit sa isang drum na pinuno ng semento bago itinapon sa dagat sa Navota Sport. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ng artistang si Rochelle Barameda. March 2007 nang nawala si Ruby Rose matapos magpunta sa bahay ng asawa para dalawin ang kanyang mga anak. Natagpuan ang kanyang bangkay noong June 2009 nang ituro ito ni Manuel Montero, isa sa mga nagtapon sa kanya. Bunso sa 5 magkakapatid si Ruby Rose. Ang ate niya ay si Rochelle Barameda, isang dating model at actress. Ipinanganak si Ruby Rose noong August 1980 at noong 1999, sa edad na 19, nagpakasal siya kay Manuel Jimenez III o Third. Si Third naman ay anak ni Manuel Jimenez Jr., isang abogado. Si Manuel Jimenez Jr. ay kapatid si Lope Jimenez na may-ari ng Buena Suerte Jimenez Fishing and Trading Incorporated o BSJ Fishing. Makikita ang compound nito sa Malabon at malapit sa Navota Sport kung saan dito nila isinasagawa ang kanilang negosyo. Tinawag na fishing magnate si Lope Jimenez at may-ari ng BSJ Fishing. Pinaniniwala ang mayaman at makapangyarihan ang mga Jimenez. Tandaan ninyo ang mga cast of characters na yan. At mamaya, sasabihin ko kung paano sila konektado sa kasong ito. So sa loob ng halos 8 taong pagsasama, biniyayaan sina Third at Ruby Rose ng 2 anak. Pero noong taong 2007, nag-umpisa ng masira ang samahan nila. Sabi ni Rochelle, kinukwento at sinusumbong sa kanya ni Ruby Rose na sinasaktan umano ni Third si Ruby Rose sa tuwing mag-aaway sila. At noong January 2007, may isang insidente na napuno na si Ruby Rose sa umano'y pananakit sa kanya. Kaya umalis ito sa bahay nila at lumipat muna sa bahay ni Rochelle. Pero ang sabi naman ng kampo ni Third noon, hindi totoong nananakit si Third at hindi totoong battered wife si Ruby Rose. Ang 2 anak ni Ruby Rose naiwan sa bahay nila sa BF Homes Las Piñas kasama ang ama na si Third. Kaya nagsampa si Ruby Rose ng custody case para sa kanya mapunta ang 2 anak. Pero ilang buwan lang, nagdesisyon ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 na mapunta ang kustodiya ng mga anak kay Third Jimenez. Agad naman nag-file ng motion for reconsideration si Ruby Rose. Dapat sana ay haharap si Ruby Rose sa isang cross-examination sa korte para sa apela na ito noong March 16, 2007. Pero 2 araw bago ang cross-examination niya,
missing na si Ruby Rose. March 14, 2007, 12:30 ng tanghali, nagpaalam si Ruby Rose kay Rochelle na bibisitahin nito ang mga anak sa BF Homes, dala ang sasakyang green Mitsubishi Galant. Mga alas 4 ng hapon, nakatanggap ng tawag si Rochelle sa mga nag-aalalang kaibigan ni Ruby Rose. Hindi sumasagot si Ruby Rose sa mga text at tawag nila. May 3 cellphone si Ruby Rose at kahit isa dun, hindi makontak. Sabi ni Rochelle, imposible. Kasi kahit naman nasa in-law si Ruby Rose, nakokontak siya ng kapatid. Pero nang si Rochelle na mismo ang tumawag, abay hindi nga makontak ang mga cellphone ng kapatid. Kaya si Rochelle nakisuyo sa kasambahay nilang tawagan ng landline ng bahay nila Third. Ang ama ni Third na si Manuel Jimenez Jr. ang sumagot ng telepono at ang sabi, wala doon si Ruby Rose. Doon na lalong kinabahan si Rochelle. Tinawagan at tinext din ni Rochelle si Third, ang estranged husband. Pero wala man lang sagot si Third. Napansin raw ni Rochelle, parang hindi man lang balisa o nag-aalala ang pamilya Jimenez na hindi mahanap si Ruby Rose. Hindi man lang nagtanong, anong nangyari? Nagsabi sa mga pulis ang pamilya Barameda, nanawagan sa media at nagpalabas ng announcement na missing si Ruby Rose. Nag-offer pa nga ng pabuya para kung sinong makakapagbigay ng impormasyon. Ang mga oras na lumipas, naging mga araw, na naging buwan, hanggang sa naging 2 taon, walang paramdam si Ruby Rose. Hanggang sa isang key eyewitness ang lumutang. May 18, 2009, matapos ang higit 2 taong dead end sa kaso, nagkalid ang mga otoridad. Nagkaroon ng pag-asa ang pamilya Barameda. Lumutang si Manuel Montero. Sino si Manuel Montero? Si Montero ay Chief Operations Manager ng BSJ Fishing and Trading Incorporated. At ang BSJ Fishing ang pag-aari ng pamilya Jimenez, pamilya ng asawa ni Ruby Rose na si Third. Ayon kay Montero, patay na si Ruby Rose. At ayon sa testimonyang sinabmit ni Montero sa mga otoridad noong 2009, ang umano'y mastermind sa krimen ay ang ama ni Third na si Attorney Manuel Jimenez Jr. at ang tito ni Third na si Lope Jimenez. Sangkot rin umano si Eric Fernandez. Ang driver ni Lope Jimenez, si Leonard Spike Descalzo, bodyguard naman ni Third, at si Roberto Obet Ponce, kasamang empleyado rin sa BSJ Fishing and Trading. Si Montero, alam raw niya ang nangyari kasi kasama siya sa pagpatay, pagsemento at pagtapon sa dagat ng Navotas kay Ruby Rose. At sa kanyang salaysay, nung siya ay sumuko, ito umano ang mga nangyari. Noong March 12, 2007, 2 araw bago paslangin si Ruby Rose, sa isang conference room sa BSJ Fishing Office umano pinag-usapan at plinano ang pagdukot at pagpatay kay Ruby Rose. Sa BF Homes sa Las Piñas raw kinidnap si Ruby Rose noong March 14, 2007 pero hindi raw si Montero ang dumukot. Sabi ni Montero, nandun siya sa BSJ compound at naghihintay ng timbre. Maya-maya, dumating ang grupong dumukot. Sakay sila ng isang puting Ford E150 at kasunod ang isang green Mitsubishi Galant. Yang green Galant na sinasabi ni Rochelle na gamit ni Ruby Rose nung araw na nawala siya, ang nagdadrive noon ay si Obet Ponce. Sabi ni Montero, pagparada ng Ford van, sinilip niya ang likod nito at nakita niya si Ruby Rose. Nakaposas ang mga kamay, nakatali ang mga paa at may busal sa bibig. Kinausap pa umano niya si Ruby Rose at tinanong kung anong nagawa niya, pero wala namang itong nasabing rason. Ibinaba sa van si Ruby Rose at dinala sa isa sa mga warehouse. Doon umano, nakita ni Montero na sinakal ni Spike si Ruby Rose gamit ang lubid hanggang sa wala na itong buhay. Si Eric at Obet naman ang bumuhat kay Ruby Rose at inilagay nila ito sa isang steel drum. Pagkatapos ay binuhusan ng semento. Yung drum, inilagay naman sa isang malaking steel encasement na parang higanting cube at binuhusan rin ito ng semento. So ang drum nakasemento rin. Sobrang selyado, no? At ang sabi pa ni Montero,
siya ang nag-welding ng steel encasement para isara ito. Kinabukasan March 15, mula sa BSJ compound, sinakay nila ang steel encasement sa isang truck. Tapos, dinala sa Navotas Port at sinakay sa isang tugboat. Dinala ang steel encasement na may bangkay ni Ruby Rose sa dagat sa may Navotas at itinapon doon. Lahat ng ito, alam ni Montero dahil kasama raw siya sa pag-dispose kay Ruby Rose sa dagat. Matapos itapon sa dagat, bumalik sila sa BSJ compound. Doon umano, nakipag-meet sila kay Manuel Jimenez Jr. at binigyan sila ng tig-50,000. At yung green na galant, chinyap-chap nila at sinunog para walang ebidensya. Sabi pa ni Montero, ang motibo umano ng magkapatid na Jimenez, si Manuel Jr. at Lope, sa pagpatay kay Ruby Rose ay ang galit sa kahiyang dala sa kanilang pamilya dahil doon sa child custody battle na isinampa ni Ruby Rose sa korte. Si Lope umano mismo ang nagsabi sa kanya. So bakit biglang lumutang si Montero? Bakit siya umamin? Kasi mga ilang buwan matapos ang krimen, kinabahan raw siya at konsensya. Yan ang claim niya. Hindi raw niya makontak ang ilan sa mga kasamahan na gumawa ng krimen, kaya kinutuban raw siya na baka may mangyari sa kanyang masama. Lumapit raw siya kay Lope para mag-resign pero hindi siya pinayagan. At doon na siya lumapit sa mga otoridad. Itinuro niya sa mga otoridad ang area sa dagat kung saan binagsak nila ang steel encasement. At dahil siguro mabigat at makapal na semento ang encasement, hindi ito madaling natangay o naurong mula sa orihinal na pinagbagsakan. Kaya sa loob ng 2 araw, nakita ng mga otoridad ang steel encasement. June 10, 2009. Mahigit 2 taon mula nang mawala si Ruby Rose, natapos rin ang paghahanap. Gamit ang sketch ng area na ginawa ni Montero, natukoy ang kinaroroonan ng steel encasement at naiahon ito ng mga otoridad mula sa dagat ng Navotas. Dinala ito sa Navotas Port kung saan nag-aabang si Rosel, kasama ang ina, ama, mga kaanak at kaibigan ni Ruby Rose. Nakaupo sa isang bangko, hindi mapigil ng mga barameda ang pag-iyak. Ng mga oras ito, alam na nila ang salaysay ni Montero at kung paano pinatay si Ruby Rose. Sa harap nila, binuksan ang steel case na nasa 2 tonelada ang bigat. Tinibag, binakbak ang semento para makuha ang steel drum na ibinaon dito. At sa drum, nandoon nakalagay ang bangkay ni Ruby Rose na nakasemento rin. Inabot ng 4 na oras bago nakuha ang bangkay. At nang makita, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay, kaya hindi na matukoy ang cause of death. Hindi rin matukoy kung tinorture ito. Hindi na rin ma-determine ang eksaktong time of death. Dinala sa crime lab ang bangkay at matapos ang pag-examine, nakilalang si Ruby Rose nga ito mula sa suot na damit, iba pang personal na gamit tulad ng hikaw, na-identify ito ni Rosel at sa dental records. Matapos malaman ang kinahinatnan ni Ruby Rose, ang sunod na laban naman, ang panagutin ang mga nasa likod ng krimen. August 2, 2009, sinampahan ng Department of Justice ng kasong murder sina Manuel Jimenez Jr., Lope Jimenez, Leonard Spike Descalzo, Eric Fernandez, Robert Obet Ponce at Manuel Montero. Sa mga interview sa media at sa naibalitang mga salaysay mula sa kampo ng mga suspects, lahat sila dininay na involved sila sa krimen. Si Manuel Jimenez Jr., wala raw siyang kinalaman sa krimen, hindi rin daw siya nakatira sa BF Homes Las Piñas, kundi dun siya nakatira sa BF Homes Parañaque. Hindi rin siya may-ari ng BSJ Fishing and Trading Incorporated at hindi raw sila magkasundo ng kapatid na si Lope. Katunayan raw, matagal na silang hindi nag-uusap at hindi pa nga nag-attend si Lope nung kasal nila Ruby Rose at Third. Ganon din ang sinabi ni Lope. Hindi sila nag-uusap ng magkapatid at wala siyang involvement sa issue ni Third at Ruby Rose. Si Spike naman, na na-identify ni Rosel na bodyguard ni Third, sabi niya hindi totoong age siya ni Third. Noong March 12, 2007, nung araw na sinabi ni Montero na pinlano ang pagpatay kay Ruby Rose, sabi ni Spike, nasa ospital siya sa Cavite dahil inoperahan siya sa gallstones.
So imposible raw na kasama siya sa pagpatay noong March 14. Ganon din ang claim ni na Eric Fernandez at Obet Ponce na walang utos sa kanilang patayin si Ruby Rose. Noong March 1, 2010, sinampahan naman ng DOJ ng kasong parricide si Manuel Jimenez III. Sinabi rin kasi ni Montero sa kanyang salaysay na narinig niya si Spike nakausap sa telepono si Third. At sinabi umano ni Spike na bibigyan siya ng bonus ni Third kasi tapos na ang problema nito kay Ruby Rose. Nag-apela naman si Third sa Office of the President. Matapos ang 2 taon, dininay ng Office of the President ang appeal ni Third. Nang umabot na sa korte ang mga kaso, naging masalimuot at mahaba ang palitan ng mga petisyon. Hiningi ng DOJ na gawing state witness si Montero. Hinarang naman ito ng kampo ng mga Jimenez sa korte at kinatigan ng mosyon ng mga akusado. Pero ni-reverse ito ng bagong judge sa kaso kaya pinayagang maging state witness si Montero. Dahil dito, kinwestiyon ng mga akusado ang bagong judge at hininging mag-inhibit sa kaso. Pero walang nakitang abuse of authority ang Court of Appeals so hindi na pa-inhibit si judge. Pero marami pang palitan ng appeal at pagsampa ng iba't ibang petisyon na umabot pa sa Court of Appeals at kahit sa Supreme Court. May kaso pa nga ng missing files sa Malacanang. Yung mga case files si Third sa appeal niya sa Office of the President para i-drop ng DOJ ang kaso sa kanya, nawawala. At dahil nawawala, nagpetisyon si Third sa court na isuspend muna ang hearing sa parricide case niya hanggang sa magdesisyon ang Malacanang. Na-delay tuloy ang hearing sa parricide case. Ultimately, natagpuan ng mga papeles na nakatago sa filing cabinet ng isang abogado sa Office of the Deputy Executive Secretary ng Malacanang. Na-dismiss ang abogado na ito sa service dahil sa misconduct at serious dishonesty. Lahat ng petisyon, apela, counter-appeal sa kasong ito nauwi sa napakahabang legal battle na tumagal ng napakahabang taon. Sa gitna nitong lahat, noong November 8, 2012, naaresto ng National Bureau of Investigation si Obet Ponce sa Kawayan, Isabela. Sa interview sa media, sinabi niya na binibigyan siya ng monthly allowance sa 7,000 pesos ng among si Third, ang asawa ni Ruby Rose, para magtago. Inamin ni Ponce na kasama niya si Spike Descalzo at Eric Fernandez na naglagay ng katawan ni Ruby Rose sa drum. Inamin rin niya na sila rin ang nagbuhos ng semento rito. Pero wala raw siyang kinalaman sa pagpatay sa biktima. Sabi rin niya, inutusan umano sila ni Manuel Jimenez Jr. na sunduin si Ruby Rose sa bahay nito sa BF Homes sa Las Piñas at dalhin sa Malabon kung saan located ang BSJ compound. At matapos ang krimen, binigyan umano sila ng 7,000 allowance kada buwan. Pero yun lang, kalaunan, binawi rin ni Ponce ang lahat ng sinabi niya. Kahit na tumagal ang kaso dahil sa dami ng petitions, appeals, counter-appeals, at saga pa rin nag-abang ang pamilya Barameda sa kalalabasan nito. Pero noong February 2013, 6 years mula nang paslangin si Ruby Rose, bumaliktad ang state witness sa si Montero. Nag-recant si Montero at binawi lahat ng testimonya niya. Tumanggi na rin siyang maging state witness. Nagpadala si Montero sa Malabon RTC ng isang withdrawal of consent. Ang sabi niya dito na konsensya na raw siya kaya binabawi niya na lahat ng kanyang testimonya. Hindi raw totoo at pawang kasinungalingan lang ang una niyang salaysay. Meron lang daw nagdikta sa kanya para sabihin ang mga nasa kanyang testimonya. Sinabi pa niya na hindi raw ang mga akusado ang totoong nagtapo ng steel case na kinalalagyan ni Ruby Rose sa Navotas kung saan natagpuan ito. Ang sabi niya, galing sa Bacoor, Cavite ang steel case at planted o dinala lang nila ito sa Navotas ilang araw bago niya itinuro ang kinaroroonan nito. Pero bago pa matuloy ang cross-examination kay Montero para suriin ang pag-recant nito, noong March 2013, naglaho si Montero. Umalis ito ng walang paalam mula sa Regional Police Intelligence Operations Unit sa Camp Bagong Diwa. Nawala, under police custody. At mula noon ay wala nang narinig
o nabalitaan kung anong nangyari sa kanya. So anong tingin nyo ang nangyari sa kaso? Gumuho. Gumuho ang kaso. Kasama ring gumuho ang inaabangang hustisya ng pamilya Barameda. At dahil wala na si Montero at binawi nito ang lahat ng testimonya niya, pinayagang mag-post ng bail ang mga akusado. July 10, 2019, sa desisyon ni Judge Edwin Larida Jr., dismissed ang kasong murder laban kay Manuel Jimenez Jr., Lope Jimenez, Leonard Spike Descalzo, Roberto Obed Ponce, at Eric Fernandez dahil ito sa lack of probable cause at kakulangan ng ebidensya dahil sa pag-recant ni Montero. At 1 month later, na-dismiss rin ang parricide case laban kay Third Jimenez. Pero hindi pa rin sumusuko ang pamilya Barameda. Ayon sa kanilang abogado, hindi dito natatapos ang kwento. Umaasa pa rin sila na mapananagot ang mga nasa likod ng krimen kapag may bagong ebidensyang pwedeng gawing rason na mag-appeal o magbukas ulit ng kaso. And then, 6 years later, may isang krimen kung saan ang modus ng pagpaslang sa isang businessman ay parang kapareho ng ginawa kay Ruby Rose. January 2025, naaresto ang isang Victor Vidal Dueñas bilang suspected mastermind sa pagkidnap at pagpaslang sa isang negosyante. Ang bangkay ng negosyante ay isinilid sa drum at ibinaon sa lupa sa isang remote area sa Bulacan. At nang dalawin si Victor Dueñas ng abogado nito sa kanyang kulungan, ang isinulat ng abogado sa logbook na bibisitahin ay si Lope Jimenez. Pero nang interviewin siya ng media, dininay agad ng abogado na isang Lope Jimenez ang bibisitahin niya. Pinuntahan ni Rosel ang suspect na si Victor Dueñas sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit para tignan kung siya nga ba si Lope Jimenez na 16 years nang nagtatago. At si Rosel, positibong in-identify na si Dueñas at Lope Jimenez ay iisa. Pero itinanggi ito ni Dueñas. Kamukha lang daw niya yung Lope Jimenez. Kaya tinitignan ng mga otoridad ang proof of identification ni Dueñas at Lope para mapatunayan kung iisang tao lang ito. Yun lang, higit isang taon na, wala pa ring report ang mga otoridad sa identification check na ito. Napakahaba ng paghahanap ng hustisya para kay Ruby Rose. 19 years mula nang siya ay brutal na paslangin. Wala pa ring napapanagot. Yung unang testimonya ng dating state witness na si Manuel Montero, napakadetalyado sa umano'y mga pangyayari sa krimen. At nung naglaho si Montero, parang wala nang usad ang kaso. Napapaisip tuloy si Rosel, ano kaya ang nangyari kay Montero? O may nangyari nga ba kay Montero? Basta para kay Rosel, hindi siya titigil na hanapin ang hustisya para sa kapatid. Gaano man katagal, abutin ito. Kayo, anong tingin nyo? May pag-asa pa kayang makuha ni Ruby Rose ang hustisya? Meron pa kaya ibang paraan kesa sa isang state witness para masolve ang case ni Ruby Rose? Meron pa kayang ibang witnesses o ibang ebidensya? Napapaisip rin ba kayo sa kwentong ito? I-comment nyo na ang inyong reaksyon o mga opinion dito. I-share, i-like, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako po si Jeff Caparas at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.